namin kayong makilala, patuloy na paglingkuran, patuloy na kilalanin. Kami, Panginoon, ay narito sa Zoom at yan din sa Facebook upang ilaan po ang sandaling ito sa pagkilala sa inyo sa pamagitan ng pag-aaral ng inyo pong mga salita. Hinihiling po namin na buksan niyo po ang aming puso at isip at mangusap pa sa aming Panginoon. Sa ganoon, ang nagpusalita ay magkaroon po ng puwang at inyong salita ay magbigay po sa amin ng higit na pagkaunawa sa inyo, sa inyong kalooban, at upang kami magtiwala sa inyo ng lubos, magpasakop sa inyo. Pinapahintunutan po namin, Panginoon, na pumasok kayo ngayon sa puso po namin, nang sa ganun po, Diyos, walang puwang ang kaaway na kami po'y gambalain at kami magkaroon ng tagumpay sa Kanya dahil kayo po'y narito ngayon sa aming mga puso. Pinatagubilin po namin sa inyo ang aming pong mga pag-aaral, ang aming pong programa, ang aming mga panalangin. Salamat po na kayo ang mga siwa, kayo pong manguna sa amin. Salamat po sa inyong mga anghel na susugo at sa banal na Espiritu na siyang magbubukas ng aming puso at isip. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Dito po lahat ay aming sinasamo, alang-alang lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas na Jesus. Amen. 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 Okay, welcome. Tayo po ngayon ay 49 sa ating Zoom. So, ito siguro yung mga consistent, Pastor Joey, no? Ito talaga yung mga consistent na naigising ng alas 4. Inaabangan na ang ating ginagawang pag-aaral. Okay, so ngayon po ay ang mga may bahagi. Pastor Joey ang sa readings sa Joshua 2 at pagkatapos naman ay yung mga susunod ay si Pastor Dan Harapa ang sa Lest We Forget, and then Pastor Claro Vicente, and then mamaya ang reflection Manilin, Sima Franca at si Lenny Ordonia. Okay, saan man kayo ngayon naroon, kayo po ay aming malugod na inimbitahan na sama-sama tayong magkaroon ng salo-salong pag-aaral ng salita ng Diyos. At pwede kayong nag-share through chat o kaya naman comment sa inyong Facebook. So, ngayon, bigyan na po natin ang pagkakataon ni Pastor Joey sa kanyang pagbabasa ng Joshua chapter 2. Okay, good morning po. Happy God first morning, everyone. Every gising is a blessing. Ang chapter 2. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa sitim ng dalawang lalaki na pinakatiktik na sinasabi, "Yumaon kayo na inyong kilalanin ang lupain at ang Jericho." At sila'y yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. At ito'y nasaysay sa hari sa Jericho na sinasabi, "Narito may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain." At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay sapagkat sila'y naparito upang kilalanin ang buong lupain." At ipinagsama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli. At sinabi niya, "Oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila'y taga saan." At nangyari sa may oras ng pagsasara ng pintuang bayan, nang madilim na ang mga lalaki ay lumabas.
Hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaki yaon. Habulin ninyo. Habulin ninyong madali sila sapagkat inyo silang aabutan. Ngunit kanyang isinampa sila sa bubungan at ikinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. At hinabol ng mga tao sila sa daan na patungo sa Hordan hanggang sa mga tawiran. At pagkalabas na humabol sa kanila, ay kanilang sinarhan ang pintuang bayan. At bago sila nahiga ay sinampa niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. At dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo. At ang lahat ng nanananahan sa lupain ay naupos sa harap ninyo. Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto, at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreo na nangasa dako roon ng Hordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nanglumo ang aming puso, ni walang diwa na naiwan sa kaninumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa, sa ibaba. Ngayon nga, isinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon, na kung paanong kayo'y nagmagandang loob sa inyo, na kung paanong ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sangbahayan ng aking magulang. At bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. At inyong ililigtas na buhay ang aking ama at ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki at babae at ang lahat nilang tinatangkili. At inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay ilalagak namin sa inyo kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay. At mangyayari na pagka binigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapat sa inyo. Na magkagayoy kanyang pinababa sila sa pamamagitan ng isang lubid sa dungawan, sapagkat ang kanyang bahay ay nasa kuta ng bayan at siya'y tumatahan sa kuta. At sinabi niya sa kanila, pumaroon kayo sa bundok, baka kayo'y abutan ng manghahabol sa inyo, at kayo'y magkubli roon na 3 araw, hanggang sa magsibalik ang mga manghahabol. At pagkatapos ay makayayaon kayo ng inyong lakad. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, kami ay hindi magpapakasala sa sumpang ito na iyong ipinasumpa sa amin. Narito pagka kami ay pumasok sa lupain, ay iyong itatali itong panaling pula sa dungawan na iyong pinagpababaan sa amin, at iyong pipisanin sa iyo sa loob ng bahay ang iyong ama, at ang iyong ina, at ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. At mangyayari na sino mang lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay sa lansangan ay mabububo sa kanyang ulo ang kanyang dugo, at hindi namin magiging kasalanan. At sino mang kasama mo sa bahay ay mahuhulog sa aming ulo ang dugo niya kung may magbuhat sa kanya ng kamay. Ngunit kung iyong ihayag itong aming pakay ay hindi namin ipagkakasala ang pagkapanumpa sa inyo.
na iyong ipinanunumpa sa amin. At kanyang sinabi, ayon sa inyong mga salita ay siya nawang mangyari. At kanyang pinapagpaalam sila at sila yumaon at kanyang itinali ang panaling pula sa dungawan. At sila yumaon at naparoon sa bundok at tumahan doon ng 3 araw hanggang sa nagsibalik ang mga manghahabol. At hinanap sila ng mga manghahabol sa lahat ng daan, ngunit hindi sila nasumpungan. Nang magkagayoy, nagsibalik ang 2 lalaki at bumaba sa bundok at tumawid at naparoon kay Josue na anak ni Nun. At kanilang isinaysay sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila. At kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain. Bukod dito'y nang liliit ang lahat na nanananahan sa lupain sa harap natin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salitang nabasa. Amen. Amen. So, Joey, maraming salamat. So, siguro, ikaw na rin ang unang nagre-reflect. Okay. Amen po. Parang inaani ko yung aking ginawa ng mga nakarang araw, Pastor Marka. Pero wala tanungan po. Okay. Sige. Naalala ko yung no ako ay estudyante, ano? Ako ay isang working student sa AUP sa departamento ng cafeteria. May mga kasama ako doon sa kitchen. Ako ay na-assign sa kitchen. Tagapagluto ng mga ulam ng mga estudyante. May mga kasama kami doon na kapag dumarating yung tanghali, pagkatapos magluto bago magkaroon ng paglilingkod sa mga estudyante, medyo magpapahinga ng konti. At ang ginagawa ko noon ay kukuha ko ng tray, maglalagay ako ng kanin doon sa tray na yon. Tapos ang gagawin namin ng aming mga barkadang kasamang working student, maglalagay kami, Pastor, ng sardinas doon sa tray na yon na may kanin. Pagkatapos ay aakyat kami doon sa bubungan upang kami ay hindi makita ng mga supervisor. Kasi kapag nakita kaming kumakain na panahon ng serving time, ay talagang pagagalitan kami. Kaya ang ginagawa namin, kami ay pupunta doon sa bubong at para bagang ang gagawin namin ay mukbang. Isang tray na maraming kanin, pagkatapos bubuhusan ng sardinas, sama-sama kaming kakain bago dumating yung volume ng mga estudyante na magkakainan. At kapag ang supervisor ay maghahanap na, sisigaw sila, hahanapin kami, wala silang makita kasi nandoon nga kami sa bubong. Until sa time na naalaman ng supervisor na kami ay nandoon sa bubong, yung mga paulit-ulit ng ginagawa doon ay hindi na namin magawa yung kasi nga pinagbawalan na kami. Parang ganito yung aking naalala, Pastor, sa kwentong ito, yung 2 tik-tik na ito. Kung siya, nagtago sila, hinanap, ngunit hindi nakita. Pero ang maganda doon, nagawa yung kanilang pakay. Yung sa amin, awkward yun eh. Nagawa yung pakay pero hindi maganda. Nasatisfy yung aming sarili pero hindi maganda. Pero ang nakakatawa doon ay mayroong bonding na nangyari. So, yun yung maikling testimony ko tungkol dito sa chapter 2 ng Joshua. Gusto ko sanang gumamit ng mga high theological words, Pastor Mark, ay hindi na lang. Okay na yun siguro, yun lang yung reflection ko eh.
para may angkop ko yung karanasan ko dito sa Mark chapter sa Joshua chapter 2. Okay. Okay, maganda yan. This ay practical application. Okay, so maraming salamat po sa Joey sa pagbasa, gayon din sa iyong little testimony and application sa ating reading sa Joshua 2. Okay, so baka meron po kayong gustong i-share o kaya ay reflection sa napakagandang chapter po ng Joshua. Pero binabati ko muna ang nasa live 13 o 14 na sumusubaybay po sa atin. At ang kanilang pagbati ay God first morning, everyone. Okay, so sino po ang gustong sumunod na magkaroon po ng reflection? Pakitaas lang ng kamay o kaya ay kayo po ay magsalita na para na sa Pastor. recognize. Sige po. Pastor, kailangan siguro nila yung mga explanation ng chapter 2, kaya magre-reflect. Sige, magre-reflect ako habang hinihintay natin magtaas yung ibang magre-reflect ako pero in another way, ito kasing chapter 2 kung ating titingnan ay pinag-aralan na natin ito sa ating lesson nakaraang mga Sabado kasi sa chapter nasa Joshua tayo ngayon, di ba, sa lesson natin. Napakaganda, mayroon po magandang application dito Mapapansin ninyo yung taling pula na ilalagay sa dungawan. Sabi ng komentary, ito yung kasing tulad noong ginawa ng Diyos doon sa Ehipto na maglagay ng dugo sa hamba upang ang salot ay hindi darating sa kanila o kapahamakan ay hindi darating sa kanila. At alam natin ang mga ito ay tumutukoy sa sakripisyo at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Itong mga pangungusap na ito sangayon sa ating pag-aaral. Ang aking personal na reflection dito, Pastor Mark, ay from the beginning na kinilala ko ang Panginoong Hesukristo ay nakita ko kung gaano kalalim, kalawak yung kanyang sakripisyo sa buhay ko. Maraming mga pagkakataon na maaring ako ay dumaan o dumako sa isang kapahamakan o ibig sabihin mapanganib na paglalakbay bilang isang ordinaryong tao o mananampalataya sa mga panahong ito. Pero ang maganda, dahil tinalian ako ng siguradad ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang biyayang naranasan ko, ito yung aking pag-asa, ito yung aking pinanghahawakan na bagamat ako'y dadaan sa mga pagsubok ng buhay, minsan ay ginawa na ng Panginoon na i-secure yung buhay ko sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. At dahil doon ay pinasasalamatan ko yung ginawa ng Panginoong Jesus personally sa buhay ko. At yan ang pakiramdam ko maging sa mga panahong ito, Pastor Mark. Okay? Dahil kay Jesus Christ, I am secured. Okay? Praise the Lord. Meron din ako dito nakita sa chapter 1, verse 1, I should say. Joshua 2, verse 1, si Josue na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Shittim ng dalawang lalaki bilang tiktik na sinabi, "Humayo kayo, tingnan ninyo ang lupain at ang Jericho." At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Ay yung instruction na yon na humayo, that is not comes from Joshua himself. Yan ay galing sa Panginoon na sinabihan si Joshua na magsugo ka. At ang pagsugo ni Joshua ay humayo kayo. Di ba parang ito yung sa Great Commission
Kayo'y humayo, tayo'y humayo. At yung paghayo ng dalawa, nakaprepare na yung kanilang daratnan. Kasi humayo sila sumunod sila. Hindi dapat sila mangamba kahit na nakaalarma yung Jericho. Basta sinunod nila yung paghayo na sinabi sa kanila mismo, sinabi ng Diyos through Joshua. Pagdating nila doon, sa dami ba naman pwede nilang pagtuluyan o puntahan? Bakit sa bahay pa ni Rahab? Dahil nagsasabi sa atin na inihanda na ng Panginoon. Alam na ng Diyos kung sino yung sa daming tao doon sa Jericho. Merong isang tao na nananampalataya, nagtitiwala at kinikilala na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan at buhay. Kaya God already prepares the way. Ang gagawin lang ay pumayo. Kaya mga kapatid, pumayo po tayo. Nakahanda na po ang mga tao, ang mga tahanan na naghihintay na lamang na puntahan natin. Kaya napakaganda na tayo po'y humayo. Punta tayo'y mangaral, tayo po'y pumunta sa mga bahay. Kasi meron na, nakahanda na. Tayo na lang po yung hinihintay na humayo. At itong si Rahab ay alam natin yung kanyang background. Kaya nandun po yung bahay niya, madaling puntahan kasi siya isang patuto na nag-i-entertain ng mga bisita. Pero God knew her heart. Alam ng Diyos yung nasa puso niya. Kaya pagkatapos noon ay tunay na itong si Rahab ay nanampalataya, naging kasangkapan ng Panginoon para magbigay talaga ng hudyat na nasa Panginoon ang bayang Israel. Kaya alam natin yung kwento na buong sambayanan ni Rahab ay naligtas dahil sumunod sa instruction. Kaya sumampalataya muna si Rahab and then binigyan ng assurance and then merong instruction na sinabi sa kanya. Kaya faith first, believe first, and then after that, follow. So, nakita natin kung paano nagkaroon ng magandang ugnayan ang pananampalataya pagkatapos ay sumunod sa instruction. Kaya this chapter really talks about faith, na itong si Rahab ay tunay na napakaganda ng kanyang naging buhay. Hindi tinitingnan ng Diyos ang kanyang background, sino man siya. Tinitingnan ng Diyos yung puso niyang nais na kilalanin siya. Kaya mga kapatid, marami pong Rahab sa ating pong paligid, sa ating barangay, sa ating bayan, maaaring kapitbahay lang natin, naghihintay na atin po silang puntahan at dalhin sa kanila ang napakagandang pabalita. Ang dala po ng dalawang tiktik ay isang paanyaya dahil ang Diyos ay magbibigay muna siya ng warning before the destruction. And God knew that there is a woman who believed that there is a real God. Okay, so yun po ang nakita ko. Okay, Brother Rizalino, tumaas po kayo ng kamay. Yan. Magandang umaga po, Pastor Mark. Yes po. Sa ating lahat. Napakaganda po ng ating topic .
si Pastor Joey, yung kanyang personal na karanasan. Ako rin po ay, ang gusto ko rin ay yung lubid eh. Di po ba yung bahay ni Rahab ay nasa gilid ng wall? Siguro hindi mababa yung wall na yun, ano, Pastor? Mataas sigurado yung wall na yun. Yes, sir. So, doon niya pinaraan yung 2 tiktik para makababa at maka-escape. Gaano kaya kalaki yung lubid, Pastor? Malaki. Kaya po yung tao. Kaya yung tao, sigurado. Pero kung masyadong malaki, masyadong pansinin, baka makita ng kaaway. So, ibig sabihin, na mga normal size lang yon na sapat lang para may magamit kang pababa. Kasi alangan namang iginayak doon na talagang malaki. So, normal size lang yon. Siguro mga hintuturo o lalaki lang. Siyempre, malalaki tao noon. So, parang kung ikaw, Pastor, baka mag-aalanganin ka, baka hindi ako kayanin ng lubid. So, sa akin kasi, Pastor, bilang kasi ang trabaho ko ay lineman. So marami kaming handline. Then from top of the tower, nakita po niyo yung mga lattice tower dyan, yung mga matataas. Yung pong handline na yan, magkamisan ay ginagamit namin para, kasi mahirap dumaan sa, kung tutuloy, kakapit ka lang doon sa step boat, matagal. Pero pagka doon sa lubid, mabilis. Mabilis kang makababa, magmula sa taas hanggang sa baba. Now, ang tanong ay, ilalagay mo ba yung buhay mo doon sa lubid? So, kailangan din po doon yung pananampalataya talaga na sasampalatayanan mo na kaya ka nung lubid in the long run. Mari, kung may short distance, baka makaya. Pero kung mahaba, katulad nga, mataas yung pader, baka sa gitna malagot. Diba? So dapat ay kailangan din yung pananampalataya. So kung ano yung lubid na ginamit ng 2 tiktik na palabas, yun din yung ginamit na tanda. Ilalagay mo ba naman yung buhay mo doon sa kaprasong lubid na pula? Na yung buong sambahayan doon sa loob ay siguradong hindi sila mamamatay. So kailangan pa rin doon mga kapatid yung talagang trust. Yung full trust. Ibibigay mo talaga lahat yung tiwala mo doon sa lubid na yun, na ikaw ay talagang kaya kang dalhin pababa at bilang tanda ay kaya kang iligtas. So, yun po yung magandang kuwan ng lubid na yun, na handline. Yun ang tawag namin sa lineman, cable worker, power worker kami. Na talagang inilalagay namin yung buhay namin doon, yung buong tiwala namin doon, na yung lubid na yun ay kaya kaming ibaba ng ligtas. No? At yun yung nangyari doon sa 2 tiktik. Yung sinasabi naman ni Pastor kanina na narinig nila Rahab nung buong tao sa Jericho na kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. Sabi niyo nga po kanina dapat lumabas at maraming mga tao na dapat iligtas. Ang magandang tanong doon po ay, ano yung nakita nila sa atin? No? Nabalitaan ba nila yung ating mga ginagawa? Tayo ba'y naging mabuting Adventista? Para sila ay katulad ni Rahab ay sumampalataya, bagamat sila ay makasalanan. Nakita ba nila sa ating buhay yung talagang tayo sumunod sa Panginoon? Ginawa po natin lahat yung inutos. Katulad nito, dito po nakita ko, nasa chapter na ako 10 14. Nasa 40 na ako So dito, lahat ng inutos ng Panginoon doon sa kay Moises at kay Josue, talagang pag sinabing ubusin, ubus lahat talaga. Hindi nagtitira. So, ito pa sabihin mga kapatid ay ganito. Tayo bilang mga Adventista, para mabalitaan din ng mga tao sa labas kung tayo hahayo at dalhin natin yung Ebanghelyo,
ay dapat po ay makita rin nila sa ating kabuhayan na talaga sinunod natin lahat kung ano yung sinabi ng Panginoon. Lahat ng instruction na ibinigay sa atin as a Seventh-day Adventist ay makita nila lahat rin upang sa gayon, katulad ni Rahab na lahat naman ay makasalanan, ay lumambot din yung kanilang puso. Katulad sabi na, di ba, nang hina yung kanilang mga puso dahil sa nakita nilang ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan. So kung makita ng mga tao sa ating buhay, yung ganitong karakter, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, sila rin ay lalambot ang puso at madali na po natin silang dalahan ng pabalita ng kaligtasan. Yan lang po at happy first month. Maraming salamat, Brother Rizalino. So, Pastor Enrico Meneses, and then nabasa ko ako ng mga comment. Happy God first morning po, mga kapatid. Figure first morning. Napakaganda nitong ating binasang chapter na ito, ng chapter 2. Dito nakikita ko dito yung amazing grace ng Panginoon. Regardless kung anong klaseng tao tayo sa harapan ng Diyos, ang kanyang biyayang nagliligtas ay laan sa bawat isa. Katulad nitong main character dito sa chapter 2 ito na si Rahab, na kung paano dumating sa kanya ang biyayang nagliligtas ng ating Panginoon. Gusto kong pansinin natin mga kapatid, actually natakel na natin ito sa ating lesson sa nakaraang, I think mga 2 weeks ago, itong biyaya ng Panginoon na dumating kay Rahab na hindi lang last Sabbath, the other kasi yung hindi po last Sabbath, the other Sabbath. Okay, sige. 2 Sabbaths ago. Itong kung paano nagsimula yung pananampalataya nitong si Rahab, nang banggitin niya yung, ang sabi sa 3 talata, beginning verse 9, 10, and 11, kung papansinin ninyo mga kapatid, ang sabi dito, and said to the man, I know that the Lord has given you the land. In verse 10, for we have heard now that the Lord dried up the water. In verse 11, sabi niya dito, for the Lord your God. No? Kasi ninyo mga kapatid, in a very short period of time, itong patutot na ito na isang hindi mananampalataya, kung paano nagsimula ang biyayang nagliligtas ng ating Panginoon sa kanya, na kinilala niya ang Diyos, kinilala niya ang Panginoon nang lumalang ng langit at ng lupa at nang nagligtas sa mga Israelites. Ay ito yung simulain na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At marahil mga kapatid ay nandun na yung pagkilala sa kanyang kasalanan. Kaya nga sa pagkilala niyang ito sa Panginoon ng Israelites, ay dito nagsimula yung kanyang bagong buhay na nagpasakop sa kalooban ng ating Panginoon at lubusan ng pagbabago, hindi lamang siya, kundi pati na yung kanyang buong pamilya. At kung ating papasinin mga kapatid, na itong amazing grace ng ating Panginoon na ito na kanyang naranasan, ay biro nyo isang patutot ay nailagay sa tinatawag na lineage ng ating Panginoon. Kung ating babasahin sa chapter 1 ng Matthew, nandoon yung pangalan ni Rahab. Diba? Na isang taong makasalanan sa tingin ng maraming tao, subalit
sa biyaya ng Panginoon ay ginamit siya upang ang ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas ay maisilang sa mundong ito. Kaya nga ang nakikita ko dito mga kapatid na pwede nating mapakinabangan ay yung magtiwala tayo. Sabi ni Paul, sabi niya sa Romans, kung sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon, Romans chapter 10 verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya nga ito yung napakahalaga na nakita ko sa chapter 2 na ito ng Joshua. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Pastor Meneses. Sabi po dito sa comment po natin, Sir Jerry, sa mata ng isang legalista at mapanghusga, ang napapansin ay ang pagsisinungaling. Pero sa mata ng langit, ito ang nakita. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Sa pananampalataya, nakita ni Rahab ang kakayanan ng Diyos na magligtas sa pagkawasak at pagkahamak niya. Naligtas si Rahab at ang kanyang sambayanan hindi sa pagsisinungaling o pagpapatutot, kundi sa pananalig sa Diyos na makapangyarihan. Okay, maraming salamat po, Sir Jerry. Ito po yun. In the eyes of God, faith is more important. Lesson, sabi naman ni Pastor Ernie, when we act in faith, God is faithful to protect and honor those who trust Him, even in hostile environments. God's love is broad and deep. It includes the most sinful and degraded if they repent and believe. Desire Ages, page 113. Si Rahab ay isang Kananita at babaeng masama ang hanap buhay. Ngunit siya ang ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga espiya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pumipili ng tao at anumang nakaraan mo. Kung may pananampalataya ka, maaari kang gamitin ng Diyos. Hindi nakibahagi si Rahab sa mga karumaldumal na pagsamba ng kanyang bayan. Nakarinig siya tungkol sa Diyos ng Israel at ang kanyang pananampalataya ay pinatibay ang mga himala ng Diyos. Ayon sa Patriarchs and Prophets, page 482. Sabi naman puli ni Pastor Jerry, nakita ko na higit. Teka lang. Huwag natin ha. Maganda po ito eh. Nakita ko na higit na mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa aking mga kasalanan. Tinitingnan ko ang aking mga kasalanan sa nakaraan, pero sa pag-ibig ng Diyos, ako'y kanyang iniabot at ako ay binago at pinaglaanan ng magandang kinabukasan at buhay na walang hanggan. Amen. So, tama po. And then kay Pastor Joey, ang salitang lapis, isang guro ang may estudyanteng mahiyain, laging pinagtatawanan dahil sa hirap sa pag-aaral. Isang araw sabi ng guro, kahit sirang lapis, maaari pa rin magamit para makapagsulat ng magandang kwento. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa akin. Ginamit niya ang isang tulad ko ng minsan ay naging pasaway sa lipunan upang maging bahagi sa gawain ni Jesus. Okay? Salamat Pastor Joey. And then another comment. But without faith, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11, verse 6. I believe in God. Ang Panginoon, sabi naman po ni Sister Minda, ang Panginoon ay naparito sa lupa at napako sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. At si Rahab, bagaman siya isang mababang uri ng kanyang hanapbuhay, ay sumampalataya sa Diyos para maligtas ang kanyang sambayanan. Okay?
lahat, isa ko pang nakita dito, hindi lahat ay maliligtas, kundi yun lamang katulad ni Rahab na sinuko niya ng buong buo ang kanyang buhay at ang siyang maliligtas. Okay, so maraming salamat po sa inyong mga comments. Kay Brother Romel, sungong humabol bago tayo tutungo sa sunod. Pwede pa po ba, Pastor? Pwede pa Sige, po ba? meron ka naman. Short lang. Ayan, maraming salamat po. Hindi na ako magawa ng camera po. Ayan. Gusto ko po mag-reflect dito sa verse yung sinasabi po dito sa 21 ng Josue at 24. Alam niyo po yung na-amaze ako dito sa panali. Yung sabi dito, at yan sinabi ayon sa inyong mga salita at siya'y nawang mangyari, at kanyang pinapaalam sila at sila yumaon at kanilang itinali ang panaling pula sa durungawan. Pastor, ako actually amazed dito sa pulang panali. Kasi nakita natin pula na ito po ay nangyari mismo sa tahanan ni Rahab. Di po ba alam natin na nasira ang Jericho maliban sa bahay ni Rahab. Kaya dito pa lang po makikita natin yung power ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. At pangalawa, dito pinatunayan ng Panginoon na ang kanyang mga anak na talagang totoo na sumasampalataya sa kanya ay talagang kahit anong mangyari sa kanyang buhay ay talagang sasamahan siya ng Panginoon. Ipagtanggol talaga siya ng Panginoon. At dito po sa 24, sabi dito, at kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa atin ang kamay at ang buong lupain. Alam niyo po yung dalawang lalaki dito na binabanggit, talagang ginamit ito ng Panginoon at mismo ito ay sinalaysay niya kay Rahab yung nangyari doon sa Jericho nung sila po ay nagtitiktik. Ang tawag kasi sa amin sa nagtitiktik po ay nagmamanman, nagmamasid. Yun yung doon eh. Kaya naalala ko rin po, may kwento si Pastor Joey kanina. Ako may kwento rin ako about dito eh. Nung kami po ay actually nag-aaral po kami nito ng high school sa Guimaras. Napakaganda yung kwento na to eh. Nung kami po ay inutusan ng principal na magmamanman doon sa mga estudyante na laging tumatalon sa bakod. Ang ginagawa namin mga pastor, nilalagyan namin ng dumi yung mga yung mga daanan. Mga pasaway kami noon eh. Sorry po. Kaya yung mga nagagalit sa amin, yung mga estudyante na tumatalon dahil nilalagyan namin ng dumi, kung ano-anong dumi na nilalagay namin doon para hindi sila, kasi yun yung gawain namin kasi meron kaming part sa school. Ngayon po nagalit sila sa amin kasi alam nila na kami yung nagbabantay. Tapos dumating yung panahon na kinuyog kami ng mga estudyante na laging tumatalon. Pero dahil sa mabuting ginawa ng principal, kami rin po ay ipinagtanggol ng principal sa kabila ng ginagawa namin yon. Kaya dito ko nakikita mga kapatid na ang Panginoon ay tagapagtanggol natin. Tagapagtanggol. Kaya po sa ating buhay mga kapatid, sa anuman pong mga nangyayari, tayo man po ay hinahabol ng mga masasama na minsan against sa atin, ipakita lang natin na ang kabutihan ng Panginoon ay nasa atin. Huwag tayong sumabay doon sa mga makapansanlibutang minsang galit. Yun yung nangyayari minsan sa atin. Naamin ko po yun mga kapatid. Minsan pag dumating na ako doon sa mga bagay na minsan parang tamaan ng ego mo, ay gusto mo ring sumabay. Pero ang payo dito mga kapatid, sana isipin natin yung
kabutihan ng Panginoon. Dahil alam natin na ipagtanggol tayo ng Panginoon sa lahat ng mga dumarating sa ating buhay. At ang gusto ng Panginoon, ating isaysay ang kanyang kabutihan. Kaya ang sabi kanina, tayo po ay niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya. Kaya po sana sa ating pong paghahayo palagi, lagi ko po itong binabanggit, ay makitaan nawa tayo ng biyaya ng ating Panginoon sa ibang mga tao. Yan lamang po siguro, and happy God First Morning po. Amen. Okay, so maraming salamat po sa mga reflection. Tunay na tayo po ay pinangunahan ng ating Panginoon upang makita natin ang napakagandang mensahe na naisiparating sa atin. Okay, so napakasarap talaga ang pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Ano? Na marami pang pwede tayong i-share. Pero ang oras po natin ay atin na pong tutuloy ito sa ating video. Wala, mayroon pang pahabol. Tulad sa mga tao sa Jericho, ayon na rin kay Rahab, nalaman nila ang ginawa ng Panginoon sa Egypt, sa Red Sea, doon sumahari na si Sihon at Og at ng bansa. Kaya huwag manlumo ang ating mga puso, mga kapatid, kung sa ating pagdadala ng pabalita sa lahat ng tao na ating mga salumuha ay mayroong hindi tatanggap. Ang panghawakan natin ay binigay na ng Diyos ang lahat ng power para gawin ang ating mission. Spread the gospel to all. Okay? Maraming salamat. So tutuloy na po natin sa ating video sa kasaysayan po ng ating pananampalataya. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return.
More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, amen. So, tayo po ay mananalangin bago natin po. si Pastor Dan Harapa. So, let's pray. Dakilang Diyos sa manaming banal, sa oras na ito, kami po muling nag-aaral ng devotional na Lest We Forget. Kayo po ang magbukas na ang puso-isip. Kayo po manguna sa amin. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, nandito po ba si Pastor Dan Harapa? Kung wala, ayun ay October 22. Okay, the baptism of Adventist education. Mukhang wala si Pastor Dan, ano? Sige po. Sabi po ng Revelation 3:22, He who has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. The Holy Spirit had a great deal to say to the church and its educational program during the 1890s. Not only were Ellen White, A.T. Jones, and E.J. Wagner taking the message of Christ and His righteousness to the churches in many camp meetings, but the General Conference had also established an annual Ministers' Institute in which Adventist clergy could meet for several weeks each year to study the Bible and the plan of redemption. Plan of salvation. The newly energized Prescott decided to do the same for the denomination's educators during the summer of 1891. At the Harbor Springs, W.C. White described the sessions in terms of spiritual revival, stressing the emphasis on spontaneous personal testimonies. He noted that each day began with Jones' exposition of the book of Romans. Ellen White also spoke on such topics as the necessity of a personal relationship with Christ, the need for spiritual revival among the educators attending the convention, and the centrality of the Christian message to education. Prescott asserted at the 1893 General Conference session that the Harbor Springs had marked the turning point in Adventist education. While general purpose up to that time, he claimed, had been to have a religious element in our schools. Yet, since that institute as never before, our work has been practically rather than theoretically upon that basis, showing itself in courses of study and plans of work as it had not previously. Before Harbor Springs, the teaching of Bible had held a minor place in Adventist education. The convention, however, adopted a recommendation calling for 4 years of Bible study for students in Adventist colleges. Specifically, the delegates decided that the Bible as a whole should be studied as the Gospel of Christ from first to last. The convention also recommended the teaching of history from the perspective of the biblical worldview. There is a side lesson of great importance as we think of the changes brought about in Adventist education at Harbor Springs. That is, when we really understand the centrality of Christ for our lives, it will affect everything we do as both individuals and as a denomination. Educationally, if our salvation depends on Christ, we had better get to know Him. Kaya
yung Adventist education ay yun yung advantage ng ating eskwelahan from elementary to college to seminary ay the centrality of Christ, His life, and knowing Him sa mga pinag-aaralan ng mga subjects ay nandoon lagi yung pag-aaral na paano makilala ang ating Panginoon. Kaya yun po yung advantage natin. Ano po, meron tayong tinatawag na integrated faith learning. Andun talaga lagi yung Bible. Kaya kahit hindi ka theology, ay marami kang matutunan at lalago ang iyong pananampalataya at pagkaunawa. At isa rin sa dahilan yon na may mga non-Adventist students na nagkaroon sila ng interest na kilalanin pa ang ating Panginoon. Kaya ang ilan sa kanila ay doon na bautismuhan sa ating school, sa elementary, high school at college, kasi nakita nila napakagandang halimbawa na iniwan ng ating Panginoon. Napakagandang pagbulay-bulayan ang kanyang buhay na nagdala sa kanila para tanggapin si Jesus. So, the baptism of Adventist education. So, kaya tayo po patronize the Adventist education. Saan man po ang ating mga anak, kung kaya po natin silang paaralin, at hindi po sa elementary ay sa college, habulin po natin na sila po ay magkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa ating school. Dahil ang school po natin ay design para po mismo sa ating mga kaanib sa mga Seventh-day Adventists. Kaya nawa ay magkaroon tayo ng masayang pagkakataon na mapaaral po ang miyembro ng ating pamilya. Okay, mayroon pong sinabi dito si Jerry. The blueprint of education ministry is very clear in today's reading to deepen personal relationship with Jesus and to know Him more. Yes, yan po yung blueprint po talaga ng ating pong education ministry. Kaya yung nag-aral po ng ating mga school, sa ating mga school ay maging malinaw sa kanila na only the relationship of Jesus, by knowing Him, yun po ang tanging dahilan bakit tayo maliligtas. Personal relationship with Jesus. Okay? So, maraming salamat po sa magandang reflection. So tayo po ay tutungo na sa ating sunod na bahagi. Tayo po ay bago ho tayo magkaroon ng presentation ni Pastor Claro Vicente, meron po muli tayong God First video. At tapos po ay papanalangin po muli ang ating po pag-aaralan na dinidiscuss po sa atin ni Pastor Claro Vicente. So, but before that, ay panoodin po natin yung God First video. Pray daw po muna, Pastor. Closing prayer. Okay. Panalangin. Mapagmahal, dakila po naming Diyos. Tunay na kayo ang Diyos na siyang nagmahal sa amin. Lahat ng kaparaanan ay nais niyong matutunan namin na makilala kayo at magkaroon kami ng personal na relasyon, ugnayan sa inyong Panginoon. Dahil ang relasyon na yon ay siyang magiging dahilan bakit po kami makakarating sa inyong pong tahanan. Tulungan niyo po kami na maging personal ang aming relasyon sa inyo.
at tunay na nagkaroon kami ng masayang pakikipag-usap sa inyo. Masayang pagkilala sa inyo araw-araw dahil ang iyong salita tuwing aming babasahin, tuwing aming papakinggan, ay mas lalong lalalim ang aming pagkakilala sa inyo. At yun po ang dahilan kung bakit magiging personal ang aming relasyon dahil nangusap ka sa amin at tunay na pinapahayag niyo kung sino pa sa aming pong buhay. Kaya tulungan kami, Panginoon, na lagi kang hanapin, lagi naming kausapin, lagi naming pakinggan. Dahil ang personal na relasyon namin sa iyo, ang pinakamahalagang relasyon namin sa lupang ito. Tulungan na mas lalo kaming lumago, maging malalim at maging matamis ang aming pong ugnayan sa iyo. Salamat po sa iyo, pagdin sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? And then, ang ating pong Nasa puso ng Diyos ang ating mga interes. August 9. Offertory Reading Devotional. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11. Isinalaysay ni Pastor Sean Gala, stewardship ng conference ang kwento ng tugon ng isang pamilya sa kanyang pagtuturo sa pag-iikapo. Ang pamilya, puspos ng pananabik, ay gumawa ng pasya na magbigay ng ikapo at handog sa Panginoon mula sa kanilang mga baka. Dumating ang araw para sa pagbibilang ng mga hayop na pang-ikapo. Halos lahat sa komunidad ay dumating upang sumaksi kung paano ginagawa ang pag-iikapo ng hayop. Isang kapansin-pansing pangyayari ang naganap sa okasyong ito. Ilang araw bago pa maganap ang okasyong ito, ang mag-asawa ay bumili ng 2 Brahman bull or toro. Napakalalaki nila na anupat naging tourist attraction sa komunidad. Nang magsimula ang pagbibilang, nangangamba ang mag-asawa na ang kanilang pinahahalagahang toro ay baka mapatapat na ikapo. Habang sila ay nag-aalala, ang 2 toro ay magkasunod sa bilang para sa ikapo at handog. Napagtanto ng pamilya na ang kanilang mga toro ay mapapatapat na ikapo at handog. Sa pag-aalala, mabilis na pumunta ang mag-asawa sa likod ng karamihan upang maiwasang masaksihan ang kalalabasan. Subalit habang ang mga toro ay maibibilang na ikapo at handog, sila'y nangagsibalik sa corral dahil sa ingay na nililikha ng mga batang toro. Nagpahintulot ito sa ibang mga toro na maging pang-ikapo. Kinilala ito ng mag-asawa bilang tanda na nasa puso ng Diyos ang kanilang mga interes. Panawagan. Habang ibinabalik natin ang ikapo at nagkakaloob ng pangakong handog, huwag tayong matakot na tayo ay makakaranas ng kaguluhan sapagkat nasa puso ng Diyos ang ating interes. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. 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 Amen po. Praise the Lord. Amen. Amen. Atin pong Amen. Amen. Say amen. Okay, ay pusuan po natin. So, welcome po sa Turkey na sa live natin. And then dito po sa Zoom ay 115. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So, atin na pong pakinggan ang ating po tagapagsalita tuwing umaga, si Pastor Claro Vicente. Siya po ang lingkod ng Panginoon na ginagamit para mas maunawaan po natin ang stewardship message. Okay? Pag-pray daw po muna, Pastor. This way. Our
Heavenly Father, dear God, please open our hearts as we listen to the message that you want us to listen. Guide us in Jesus' name. Okay? Shalom sa inyong lahat, mga minamahal. Aming awitin ang inyong tapat na pag-ibig pakailanman. O Panginoon, sa pamamagitan ng aming bibig ay ipahahayag namin sa lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Awit 89:1. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Talahin kong maging pagpapala ito sa inyo tuwing kayo ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood ninyo ay ang pagtatalakay ng lingguhang Sabbath School lesson. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Namamahala para sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Nasa pang-apat na leksyon na po tayo. Mga handog para kay Jesus. Leksyon ito para sa Enero 28. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, muli po kami humihingi sa presensya ng inyong Espiritu na siyang gagabay sa amin sa pagtatalakay sa leksyong ito. Sa ngalan ng inyong anak. Amen. Ang ating susing talata ay masumpungan sa awit 116, talatang 12 hanggang 14. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon, sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Panimulang salita. Bukod sa pag-ikapo, may mga handog na nagmumula sa 10% na nahatili sa ating kamay matapos may balik ang ikapo sa Diyos. Dito nagpapasimula ang pagka-mapagbigay. May ibabangon akong isipan tungkol sa pagiging mapagbigay ayon sa pananaw ng pagiging katiwala mamaya. Dala natin ang ating mga regalo bilang tugon sa nagawa ng Diyos para sa atin, lalo na sa sakripisyo ni Jesus. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. 1 Juan 4:19. Sa isang pinanganak sa kasalanan na may likas na makasarili, kailangang makatanggap muna siya ng pag-ibig ng Diyos upang maibig niya ang kapwa. Ang iglesia, kung gayon, kahit man ito'y maging lokal, komperensya o pansanlibutan, ay gagamitin ang ating mga regalo upang isulong ang gawain ng Diyos. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, pag-udyok sa pagbibigay. Deuteronomio 28:1. Ikalawa, 3 bagay tungkol sa mga handog. At ang huli, 3, malaking garapon ng pagbibigay, 1, 2, 3 hanggang 7. Doon sa una, ang tinatanggap na motibo o pag-udyok ay ang pag-ibig ng Diyos. Sa ikalawa naman
Ang unang bagay na tatalakayin tungkol sa mga handog ay ano bang bahagi ang handog? Deuteronomio 17. Ikalawa, bahagi ang handog sa pagsamba. Deuteronomio 16:16. At ang ikatlo ay ang handog ay napapansin ng Diyos. Marcos 12, talatang 41 hanggang 44. Yun namang malaking garapon ng pamibigay ay titingnan natin sa halimbawa ni Maria at ni Bernabe. Ang unang pagkakahati, pag-udyok sa pagbibigay. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Deuteronomio 28, talatang 1. Isa na namang itong bilateral contract. Isang tugon sa kaloob ng Diyos. Iniibig natin ang Diyos dahil una niyang inibig tayo. Ang ating pagbibigay ay bilang tugon sa kanyang kamanghamanghang kaloob kay Jesus sa atin. Hindi kailangan ng Panginoon ang ating handog. Hindi natin siya mapapayaman sa pamagitan ng ating mga regalo. Sinasabi ng mga awit, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at sa iyo ang aming ibibigay sa iyo. Nakapano po? Ang sa iyo ang aming ibibigay sa iyo. Saan daw galing ang ating ibinibigay? Mula sa Kanya. Bakit ba ganon? Dahil wala tayong pag-aari. Tagahawak lang tayo, mga katiwala. Ito lamang ang paraan na magiging posible para sa ating upang mapakita ang ating pasasalamat at pag-ibig sa Diyos. Hindi siya naglaan ng iba. Ano lamang ang nag-iisang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos? Sa pamagitan ng handog. Nagpapasalamat tayo kapag tayo nananalangin, hindi ba? Ngunit ang panalangin na yon ay pagpaparinig, hindi pagpapakita. Ang handog ang nagpapakita ng ating pasalamat sa Diyos. Kapag ating sinusuko ang ating pera kay Jesus, ito'y talagang pagpapalakas ng ating pag-ibig para sa Kanya at para sa iba. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ay na may liligtas ng Diyos tayo mula sa maling paggamit at pag-ibig sa pera. Nabanggit ko na ito ng nakaraan at ang maling paggamit ng perang hawak natin ay pagwawaldas ng pera ng Diyos. Ang mga handog ay isang katunayan ng ating kahandaang isakripisyo ang sarili para sa Diyos. Isang pagpahayag ng katotohanan ang ating buhay ay lubusang naisakop sa Diyos bilang ating Panginoon. Buhay ang ginagamit natin, mga minamahal, para magkapera. Kaya nga, hanap buhay ang tawag, di ba? Kaya, bahagi ng ating buhay ang ating inihahandog kapag nagbigay tayo ng offering. Ang handog na nagmumula sa isang pusong nagtitiwala sa isang personal na Diyos na patuloy na nagbibigay para sa ating mga pangangailangan gaya ng nakikita niyang pinakamabuti. Ang mga ito'y hindi isang pampalubag
o isang paghahanap ng pagtanggap ng Diyos. Amen. 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 Okay, so Amen. Amen po. Amen. 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 So yung Amen. praise the Lord. So mamaya po ang mananalangin sa ating bagong reflection. Sister Bing Kain ang sa adoration confession, and then thanksgiving supplication si Brother Romel. Yeah. Pero atin po munang pakinggan yung sa reflection po natin. So nandito na po ba yung nakaroon mag-reflect po sa ating stewardship message or presentation. And nandito po sa listahan ay si Marilyn, si Mafranca, at saka si Bebe Modelia. Okay? Nandito po ba kayo? God first morning po, Pastor. Sige po, happy God first morning po. Sister Marilyn. Sige po, go ahead. Okay po. Happy God first morning po sa atin, mga kapatid. Ang reflection ko po dun sa sinabi po ni Pastor Claro Vicente tungkol sa motivation for giving sa offering po. Yan. Ako po, bali, yung pong COP, matagal ko na pong, mga ilang taon ko na pong nadinig yan. Pero nito lang pong taon na to, yung aking in-apply siya dahil talagang nakita ko po yung talagang sa pagpapala ng Panginoon kapag yun po ang pagbibigay ay talagang blessing natin natatanggap. Yung blessing ko po na natatanggap na naibabahagi ko din sa iba. Marami pong surprises na nangyari na yung pong sa panahon na talagang sabihin natin walang-wala. Bigla na lang pong may tatawag. Hindi ko inaasahan. Dati kong kaklase, nangumusta. Tapos pag sinabi ko po yung sitwasyon namin, bigla na lang siya magsasabi, o sige, magpadala ko ng ilang dollar dyan sa'yo para magamit mo. Minsan din po yung aking mga kamag-anak sa abroad, mangungumusta. Wala, kumbaga, hindi ko inaasahan. Tapos pakiramdam daw nila parang gusto nila akong tawagan. Tapos ganoon din po, may blessing na dumarating. Kaya pag may blessing po dumating, ang ginagawa ko po kasi, basta po may blessing na dumating sa akin, sigurado mayroon ako ding bibigyan. May blessing din na matatanggap yung nakita kong nangangailangan. Kaya kumbaga po, nag-share ng blessing. Sa ngayon po, dahil yung mister ko ay nandito na kami po nandito po kami ngayon sa Mindanao, yung kanyang pong tithes and COP ay dito ko na po pinaano sa church nila dito, sa Bayabas Church dito sa Zamboanga del Sur. Pero yung akin pong tithes and COP, pinapadala ko pa rin po palagi doon sa church treasurer namin sa Diliman Church sa Bulacan. Kaya po basta po may dumating na blessing sa akin, kahit po hindi pa Friday o kahit anong araw siya, ay sinesend ko po sa kanya agad yung tithes and COP para siya na yung bahala mag-ipon doon at magresibo. Kung hindi sa GCash, sa Cebuana o sa Palawan Express ko pinapadala sa kanya. At yung
sabi nga po doon sa, dahil hindi nga po tayo hahayaan ng Panginoon. Hindi ko po matandaan yung pinaka-text na sinabi doon na ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya hayaang magutom. Hindi niya hayaang magutom. Kaya sa dito naman po sa Proverbs chapter 15 verse 16, sabi, better is little with the fear of the Lord than great treasure with trouble. Sa 17 said, better is a dinner of herbs where love is than a fatted calf with hatred. Itong yung ating pong pag may dumating pong blessing, hindi ko po inaano na basta ibili ng kung anong mga saganang bagay, kundi sa halip ay gumagawa po ako ng ministry. Kasi yung pong iniisip ko na or and more doon sa COP, yung parang pagbibigay, pag-outreach sa iba, pagbigay ng yung mga magazine na binili ko ay ibabahagi ko din. Kaya po dito po sa Rose Pharmacy dito, yung pong isang issue ng Health and Home, yung parang nalimutan ko yung pinaka-cover niya, pero babae yung ano dun eh, na mayroong nakalagay, nabanggit, binabasa ko po kasi yung issue bago ko yun, no? Nabanggit doon yung tungkol sa Rose Pharmacy ko, ilang taon na sila, sino nag-ano. Ibinigay ko po yung magazine doon sa butika. At pinakita ko din po, sabi ko kung gusto nila mag-order, pinakita ko din sa kanila. At sabi ko nga po, hindi po ako magaling mag-sales talk. Pero sa akin, ang pinapadalangin, Holy Spirit ang gumawa ng paraan. Ang Holy Spirit ang mag-touch sa kanilang puso at isipan kung darating yung tamang panahon na sila ay mag-order. Kaya po, sa kasalukuyan po, part-time, colporteur po ako. At talagang, ang ano ko po dito, yung ating pong panata sa Panginoon, yung po ba doon may vow na pinanggit doon sa text kanina, na hindi galing basta sa emotion natin. At talagang ang ano po doon, mahirap mag-pledge ng biglaan na wala ka pang hawak o wala ka pang inaasahan. Pero inaano ko po na ang Holy Spirit ang magdikta sa akin kung anong sasabihin kong amount doon sa church na sasabihin ko, ipe-pledge ko para hindi po ako hindi maging mali yung aking masabi. At kung may time po kasi na bilang hindi po kasi ko ngayon nakakagawa halos sa ministry dahil sa pagiging manggagawa ng Diyos, maano po sa isip ko yung kanta na Have I Done My Best for Jesus? Kung akin po, kung darating po ba yung panahon, makita po ba ng Diyos yung na ako'y naging isang tapat na katiwala sa Kanya. Kasi yung lyrics po doon, sabi ay, I wonder, have I done my best for Jesus who died upon the cruel tree? To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best of me. Kaya yung refrain, how many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? How many have I done? I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me? Yun po yung first stanza. Pero yung sa second stanza po, doon po ako parang nagigilty kung minsan kasi ang sabi doon, the hours that I have wasted are so many. The hours I've spent for Christ so few. Because of all the lack of love for Jesus, I wonder if His heart is breaking too. Kasi po yung aking puso nalulungkot. Kasi talaga kayang nagagawa ko yung best ko, lalo na sa pagbibigay ng offering para sa Panginoon. Kaya yung
Ang dalangin ko po, pag nag-worship kami, mag-asawa, sa huli, bago matapos ay nawa sa kalawang pagdating ng Panginoon, masumpungan kami bilang mga tapat na katiwala. Kaya yung motivation po sa pagbigay ng offering, yung po yung aking nire-reflect dito. Salamat po at naway ang bawat isa ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Amen. Gusto lang po natin, Mr. Marilyn, napaganda po ng awit na yun. How many are the lost that I have lived? Amen. How many are the chains I helped to free? Amen. Wonder have I done my best Amen. when He has done so much for me. Amen, Pastor. Amen po. Lord, salamat Maganda po namin na yan. Ginahawit ko rin po yan. Amen po. Okay, Sister Ordenya. Lenny Ordenya. Kayo po ba ay narito? Pero maraming salamat po sa magagandang reflection, testimony, Sister Marilyn. Okay, wala po yata Sister Lenny. Okay. So, ayan. Tayo po itutungo na sa ating pong Acts prayer. Ang pinalaga ko po ay si Sister Lynn Cain sa Adoration Confession at si Brother Roman sa Thanksgiving and Supplication. Okay, so magkaroon po muna tayo na Amen mga kapatid. Ayan yan ang ating lesson sa umaga na ito. Offering for Jesus. Kanina daw mga kapatid yung offering kay Jesus, Hindi yan sa kung sino-sino mga tao. Kay Jesus natin binibigay yung ating offering, At kaya pagka nagbigay tayo ng offering ay dapat isipin natin kay Jesus natin yan ibinigay. So mga kapatid ko, tulad na pinag-aralan natin ng mga 3 araw na sunod-sunod, yung tithing contract, yung tithes, about sa tithes. Kapag hindi ka nakapagbigay ng tithes, nakapagbalik ng tama, ikaw ay nagnanakaw sa Diyos. Magkakasala ka, At kung kulang naman yung binabalik mo, hindi sakto, kakasala ka. Hindi raw yung katanggap-tanggap, magiging donation lang yun, kapag hindi saktong ikasampung bahagi, kaya nga ikasampu. How about the offering, ganun din mga kapatid ko. Kapag yung pasasalamat sa Panginoon ay puro lamang salita, chismis lang yun. Oh, thank you Lord sa mga blessings. Pag dati ganyan tayo, ganyan din ako, puro lamang sa panalangin nagpapasalamat sa pananalita, So pagka daw pasasalamat ay pinapakita sa action, sa pamamagitan ng pasalamat sa pagbabalik ng pangakong handog, ganun po, O ngayon, kasi nare-recognize mo na yung kanyang love, di ba? God's love yung nagmo-motivate sa iyo. So ibig sabihin, kapag ikaw hindi nag-offering, hindi mo nakita yung pagmamahal ng Diyos. Nanatili o nanalo yung pagiging madamot, at nangihinayang, nangihinayang. So yan na po mga kapatid, So, kaya maganda, ako din naman ay dating ganyan, nung hindi ko pa naunawaan yung pagiging tapat na katiwala. At ang pinaka-ultimatum nito ay kung ating makamit man ang buong yaman ng sanlibutan, kung ating kaluluwa naman ay nasakop ni Satan, ay wala rin, po. So, yan ang ating lesson. Mag-o-offering tayo dahil nakita natin yung God's love sa ating buhay, Maganda yung kanta na yun mga kapatid ko, kinanta ni Pastor Mark. Kung inanamnamin mo yung mga lyrics noon, ay sigurado ikaw ay magpapasalamat sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. So ayan, meron mga kapatiran tapat sa tithes pero hindi nag-o-offering. Ewan ko kung bakit, siguro dahil hindi naunawaan. Meron din na kaunti lang yung offering,
nanghihinayang o pinaka main kasi nito, main reason yung hindi natin talaga nauunawaan yung pagiging tapat na katiwala po. Natatakot tayo, baka maubusan na. So nung mga mga lecture ni Pastor Claro Vicente, wag na nga, sabi niya, wag nawa nga kayong mga mamuhay na para bang walang Diyos. Kapag daw nagdadoubt tayo, yan yung para tayo namumuhay ng walang Diyos. Yan na po. So yan ang lesson na. Susunod pa yung dalawang bahagi pa, yung tatlong part yun bukas yung pangalawa at yung pangatlo. Tingnan natin mabuti, pagbasa natin mabuti kung ano yung makikita natin dito. Baka meron tayong mga mapulot na bago, pero hindi pa natin alam, kaya na-remind tayo sa dati na natin narinig. Po. So, good morning po. Ano po kabanata basahin para bukas? Para baka sakali mabasa ko po ng maaga para makaintindi po ako kung loobin ni Lord. Sa Bible reading po ba to? Isa na po ako sa offering laglag. Kapatid, ang unang dapat mong maunawaan ay nating lahat, hindi lang si sister, tingnan natin yung Diyos, ano ba yung mga binigay niya sa atin, po. Ngayon, kung tayo nagtututa na baka magkulang na tayo ng kakainin, marami kasing gastusin, parang wala tayong Diyos. Ganun yun, Pero sabi nga huwag tayo mag-o-offering dahil sinabi ni ganito, dahil sinabi ni ganito. Kailangan nyo makita yung pag-ibig ng Diyos. Po? Yun ang mahalaga. Hindi naman kailangan ng Diyos yung ating pera. Kailangan niya yung ating puso. Kaya niya binigyan tayo ng free will, freedom of choice, para sa ganun ay kusa natin siyang ibigin. Po? Kung iniibig natin ang Diyos, ay dapat makikita sa gawa, hindi sa salita. Kasi marites lang yun, po. So sa bukas, ang babasahin daw ay kung gusto niyo po mag-advance, nakalimutan ko kanina, pero dito tingnan natin yung schedule, ang chapter 3. Bukas, chapter 3 ng Joshua. Po? At siguradong loloobin ng Diyos na kayo magbasa, po, sister, lahat tayo. Hindi po niya, hindi magiging hindi niya kalooban na wag tayo magbasa, Kalooban niya talaga, gusto niya na magbasa tayo ng Bible at lagi yan dapat, At maganda nga dito, maririnig na lang natin yung binabasa, pero dapat aralin pa rin natin sa sarili natin, po? Sarili pa rin natin. So yan ang ating, yan ang ating lecture ngayon. Sister, huwag kayo mag-alala kung laglag kayo sa offering, hindi kayo nag-iisa. Marami din sa mga nakakulik sa Zoom kanina, marami din sa mga YouTube, sa isang Facebook page, marami. Bakit? Kasi nga hindi natin naunawaan nung papaano talaga, kung ano ba talaga ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin naunawaan ng tunay. Pag naunawaan natin yan, siguro yung status niyo ngayon, sister, baka ganyan ako dati, Kaya laglag din ako dati. Pero naunawaan ko, hindi ako hinayang, hindi ako nahirapan mag-adjust, Hindi ako nahirapan. At napakasarap sa puso. To be honest with you, mga kapatid, masarap sa puso, sa pakiramdam na ikaw ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamagitan ng pagbabalik ng promised offering na 10% din, Nagsimula ako sa 10% kasi yun yung pinakamaliit na dapat nating ipangako sa kanya, katumbas ng tithes. So, pag tinignan mo yung ibinigay mo, ikaw talaga yung mga hinayang. What if tingnan mo yung natira? Manghinayang ka pa kaya? May 100% ka na blessing. Nagsahuli ka ng 10% na tithes. Plus, nagbigay ka ng 10% na pasalamat. Ilan yun? 20. Natira sa'yo? 80. Maliit yun? Malaki pa rin yung 80. Anong gugustuhin mo? Yung may 80 o wala? So mga kapatid ko, naranasan namin sa buhay na zero. Walang pumapasok na pera. Puro palabas, puro pautang. Kaya ayaw na namin bumalik yun, mga kapatid. At sinubukan talaga namin ng Panginoon dahil sabi niya, subukin mo ako . Sinubukan namin. Tunay ang kanyang pangako, pero hindi yun ang tinitingnan ko. Dahil nakita ko talaga yung kanyang pagmamahal sa akin. Sabi nga, hindi nga niya ako hinayaan mamatay sa cancer . Hayaan kaya niya ako mamatay sa gutom? Siguradong hindi, mga kapatid ko. Siguradong hindi, mga kapatid ko. Po? So yan, yan ang tingnan nyo.
nalampasan nyo yung mga taon. Hindi nga kayo namatay sa COVID. Papatayin kaya niya kayo sa gutom? Hindi, mga kapatid ko, no? Hindi. Sana ay lahat tayo ay maging handa. Isa yan sa mga handa sa paraan ng paghahanda sa second coming. Ano po? Sa bagay, Adventist tayo, meaning naghihintay sa second coming. O paano ka naghihintay kung di ka naman naghahanda? Kung naghihintay ka lang basta na mahulog ang bayabas. Mga kapatid ko, hindi yan mahuhulog sa iyong bibig. Tumayo ka, abutin mo, pitasin mo, tsaka mo kainin. Ganun po, ano? Hindi yan ang tunay na paghahanda, na paghihintay, yung naghahanda, yung may ginagawa. Hindi lamang yung naghihintay lang basta. Dahil baka wala kang hinihintay. O, di ba? Baka iba yung hinihintay mo. Sa second coming, ang unang bababangon ay yung mga tapat na katiwala. Pag hindi kayo nagising sa unang pagbangon, yung pangalawang bangon ay masakit na po. Yun ay parusa. Ano po, mga kapatid ko, dapat maunawaan natin yun. Baka maging sanhi pa yung ating pagiging madamot para doon tayo bumangon sa pangalawa. Huwag, mga kapatid, huwag nyo sayangan yung pagkakataon. Habang may buhay, may pag-asa, pwedeng magbago. Sister Nympha Rivera, huwag kasi natin iisipin na bigay. Ako iniisip ko ibalik. Totoo, sabi ni Pastor Claro Vicente, magbigay. Oh, wait a minute, sabi niya. Parang may mali. Ano ibibigay mo kung wala ka namang pag-aari? Iba na, balik natin sa kanya. Hindi po yung pagbibigay. Ano po? Yun ay pagbabalik pa rin. Galing naman sa kanya lahat yung binabalik lang natin. Ano? Kaya yun, Sister Nympha, tama yung motibo para hindi ka matukso ng panghinayang at pagdududa. Hindi naman sa atin yan. Ibigay na lang natin. Ibalik natin sa Panginoon yung ating promise offering. So mga kapatid ko, no? Tandaan natin bakit sinabi ni Jesus na well done, good and faithful servant. So paano maririnig yung kung di ka faithful servant? Di ba? Make sense? So mga kapatid, kung nais mo ay makasama si Jesus sa langit na bayan, dito pa lang sa ating araw-araw na pamumuhay, dapat makasama na natin siya. Ganun. Ilagay natin sa puso natin si Jesus. Pero may requirement bago mailagay sa puso mo si Jesus. Paalisin muna si Satan. Hindi sila magsasama dyan eh. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Diyos. Isa lang, ano po. So kapag malinis na yung puso mo, nakapasok na si Jesus, yung offering na yan, yung tithes na yan, napakaliit na porsyento lang yan, ano, na para yung magawa. Alam niyo, maging pinakamaganda dito, yung magiging character development. Magiging ikaw ay mapagmahal. Saan? Sa Diyos, sa kanyang gawain. Magiging active ka sa gawain. Magiging ano ka, mapagpatawad ka. Magiging ikaw ay mapagpasalamat. Magiging lahat na lang, ano. At magiging ikaw ay kasama mo ang Panginoon. Nang sa ganung pagdating mo ng huling ng kanyang pagbabalik, hindi ka na maninibago sino ka. Kilala mo siya eh, di ba? Diba? God is good all the time. He hears and answers my prayers. Praise the Lord, mga kapatid. Ano? God loves all of us. God bless us. Ang Diyos ay mahal tayo lahat. Ano po? Kaya nga tayo binibigay ng pag-asa na magbago. Kaya sa mga nagdududa pa rin sa Panginoon, ano? Meron akong kukwento sa inyo. Mayroong isang kapatid na narinig ko. Kwento lang din ito. Ay, ganyan pala dito. Babalik na lang ako sa Katoliko. Kapatid, ano? Babalik na lang daw siya sa Katoliko kasi daw doon okay lang. Kung maunawaan lang niya na pag bumalik siya sa Katoliko ay most likely wala siyang kaligtasan doon. Dahil hindi sila nagtuturo ng kautusan ng Diyos. Ano? Hindi nila ginagawa. At hindi, ewan ko ba kung bakit ganun ang mga isipin ng tao. Gusto yung madali. Wala namang goal na madali mo makukuha eh. Meron ba? Lahat dyan, simpleng pag-akit nga sa hagdanan para makarating sa pinakataas, kailangan mo humakbang. Walang madali, mga kapatid ko, no? Walang madali. Lahat ay mahirap at hindi yan magiging mahirap kapag kasama natin ang Panginoon. Let us pray, mga kapatid. Mahaba na yung aking sermon. Ako nag-sermon na tuloy. Ano ba yan?
Tayo manalangin, 30 seconds silent prayer, and then I will continue. Sabay-sabay po tayong pumikit at manalangin. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, nais namin magpasalamat muli sa iyo na kami muling binigyan niyo ng panibagong buhay, panibagong gising, panibagong blessing, panibagong pag-asa na kami ay magbago, na ma-improve ang aming karakter, magkaroon ng pusong pagmahal, mapagpatawad at lalo higit mapagbigay sa iyo, sa kapwa at sa iba pa. Isang pamamaraan ng tunay na paghanda na kung saan ay kami magdala ng Christ-like character, sapagkat ito lamang karakter na itong aming madadala dyan sa langit na bayan. Wala kami ibang madadalang material, anuman, pati ang pangit na karakter ay hindi magkakasya, sapagkat ito ay hindi alaw dyan sa langit na bayan. Alisin niyo po sa aming mga puso, dakilang Diyos. Tulungan niyo kami sapagkat sa aming sariling kakayanan, hindi namin kaya na mawala yung aming pagiging madamot, yung aming pagiging mapagduda, yung aming pagiging mahina. Tulungan niyo po kami, o dakilang Diyos, na makita ka namin ang iyong pag-ibig sa amin upang aming motibo ng pagbibigay ay nakatuon sa iyong pagmamahal at hindi sa sinabi ng iba pa naming mga kasama. Salamat po, dakilang Diyos, at nariyan kayo patuloy na kami ginagabayan sa kabila ng kami makasalanan, sa kabila ng kami may mga pinagdaraanan, mga spiritual challenge, pagdududa, panghihinayang, at kung ano na pa mga ibinubulong sa amin ni Satan na kami ay nasisilaw niya. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa aming pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ng mga kapatid na narito ngayon, nananalangin, nagsusumamo, tumihiling ng pagbabago. Dalangin namin ang aming mga personal prayer request. Ang ilan sa amin ay may mga karamdaman, nagpapagaling, nagpapalakas. Ngunit kami lahat ay may kailangan ng spiritual healing, o dakilang Diyos. Wala pong perpekto sa tao, sa buhay ng tao ngayon. Ngunit nais namin na kami maging perfecto gaya ni Jesus, sapagkat siya ay naparito dahil sa kanyang purpose na iligtas ang bawat isa sa amin. Dalangin namin ang sambayan ni Ate Rebe, kasama ng buong kanyang pamilya at ang buong iglesia na kanyang nasasakupan. Ang bawat membro ay turuan niyo po, dakilang Diyos, na makita ang iyong pagmamahal, na mabago ang kanilang mga karakter, na lumago ang kanilang pagsamba sa bawat araw ng pagsamba, na silayan yung maging disipulo, dakilang Diyos. Tulungan niyo po si Ate Rebe sa kanyang pangunguna at sa kanyang mga kasama doon na nangunguna, na magkaroon sila ng revival and reformation. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Elizabeth Rese, kasama ng kanyang anak na nagpapagaling, patuloy na nag-maintenance. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Sweetie, Sister Janet, si Ma'am Femi, ng mga teachers, ng guys, students, parents, ang paparating na turo ng mga pupils, ay patuloy niya pong gabayan ng mga magulang at mga bata. Patuloy namin dinadalangin ang sambayan ni Sister Cynthia Galang Castro, ang sambayan ni Sister Tang de la Cruz, gayon din ni Sister Nene at ni Sister Teresita Ladia. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, ni Nanay Nerissa, kanyang patuloy na recovery, Sister Des Flores, ni Ate Sally Sanchez, ni Brother Esmin Suba at ang kanyang mga mahal sa buhay.
Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, ni Sister Wilma Fernandez. Gayon din ang sambayan at buong pamilya ni Sister Lancome Paris. Kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang mga anak. Patuloy niyo na silang samahan sa araw-araw ng mga bigat na pagsubok dumarating sa kanilang buhay. At patuloy na palakasin at maging ilaw sila ng kanilang iglesia na nasasakupan. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Asinet Katap at ng iba pang mga kapatiran na narito ngayon, ni Sister Cynthia Galang Castro. At gayon din sina Nanay Carmen sa Bulak Church, ang sambahayan ng Bulak Church ng Dakilang Diyos. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga pangailangan na araw-araw. At higit sa lahat, ang kanilang mga karamdaman ay inyong hipuin ng pagpagaling na kamay. Dalangin din namin ang bawat isa. Meron po kaming mga karamdaman pang-espiritual. Hipuin niyo po kami na yung pagpagaling na kamay. Nais namin na umulat ang aming mga mata sa inyong pagbabalik na marinig ang mga katagang well done, good and faithful servant, upang sa ganun ikaw makasama namin sa iyong binigay sa amin na regalo ng kaligtasan na buhay na walang hanggan. Dito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa patuloy na bumabalik para kumonek kay Jesus. At muli, invited tayo muli lahat mga kapatid. Si Jesus muli nag-i-invite sa atin. Patuloy ko yung ulit-ulitin na siya yung nag-i-invite sa atin araw-araw para tayo magbago. Alam ko meron sa atin na kailangan magbago. Ako rin, hindi naman ako perfect. Bagamat nagsusumikap na maging perfect, tayong lahat ay kailangan niya dahil lang sabi sa Bible, wala ni isa ang hindi makasalanan, lahat nagkakasala na po. Ngunit tayo ay may tsansa magbago pagkasama natin si Jesus. Dahil siya yung isang example na naging halimbawa ng perfect sinless. Sinless. Ayan, si Sister Helen, kamusta na yung pinala mo doon na baha? Balikan mo naman yung before and after kung wala ng baha. Tuwan-tuwa ako sa mga video mo po. Wala yung naisipan mo pa na mag-flood control doon pero why not, diba? Kung ayaw nila, ikaw maganda yun, ikaw din naman maapektuhan araw-araw, nakakatuwa yung mga video ni Sister Helen. Anyway, God first morning sa inyo lahat. 5:50 ng umaga, galaw-galaw, baka tayo ay magkaroon ng mga stiff neck pag di kayo gumalaw. Ako mag-walking na pagkatapos ito. At kahapon nagpa-laboratory ako. Asa na sino nagsabi kahapon na si Ma'am Nora ba yun? Na magiging okay ang laboratory mo. Okay naman. Great result. Hindi nga lang perfect pero maganda na, halos kumanda na. Pero pagpapatuloy ko yung aking ginawang sikreto kung bakit kumaling yung aking creatinine ay ang ganda ng pagkakabulusok pababa pero hindi pa siya sakto sa inaasahan ko. Ang gusto ko pang mas mababa pa. So, ang sikreto, kinat ko yung mga puyat kasi nga alam niyo ba pag alas 8 ng gabi puyat na ako niyan. Kailangan 6:30 nakahiga, alas 7 tulog na. At kinat ko, binalik ko yung dati kong pagpapawis araw-araw. Binalik ko yung pagkain ko ng mga hilaw. Puro hilaw lang muna. Minsan may luto pagka wala kang nakaredy na hilaw pero mayroong hilaw tsaka luto. Kadalasan hilaw. Ayan. Anong hilaw yung kinakain ko? Pipino, carrots, ayan. Kupas, mga prutas, buko sa umaga, almusal. Ayan, yan ang kinakain ko, sa mga pinag-aralan ko rin yung mga dapat kong iwasan at saka dapat kainin, na may problema sa kidney. Kaya yan, importante, Importante yung ating kidney. At sige po, pagpapatuloy natin ang pag-share sa bawat umaga at mag-iingat tayo sa maghapon araw-araw at maraming aksidente sa daan. Madaming mga aksidente sa daan mga kapatid ko, kaya tayo mag-ingat. Hanggang dito na lang mga kapatid at tayo ay humayo na sa maghapon. Nakasama natin si Jesus. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. God first morning din po Sister Ellen Alpinto. Okay.
the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.